Nelson, lumaki ka sa lola mo, no? Yes po. Sa lola mo. Bakit? Nasaan ang mga parents mo? Yung naalala ko po, nung 5 years old ako, naghiwalay po yung parents ko, yung tatay ko sa nanay ko. Taga Pampanga po yung tatay ko, taga Angeles City. Tapos yung nanay ko, taga Bicol. Tapos, 4 kami magkakapatid, 3 lalaki, 1 babae. Ako po yung sinama ng mama, kasi ako yung bunso po. Ako po yung sinama ng mama ko doon sa Bicol para paalagaan doon sa lola at lolo ko. Tapos yung tatay, yung 3 kong kapatid, naiwan doon sa tatay ko, sa lola ko at sa tita ko. On the father's side? Opo. Ikaw sa mother's side ka Opo, iniwan? opo. Bakit nga? Nahuli kasi ng nanay ko yung tatay ko na merong Ayun. babae. Ng babae po yung tatay ko. Matagal kayong nagkahiwalay? Matagal po. Sa parents mo? Sa parents mo? Opo, Tita Mel. Oo. Pero how was life nung bata ka? Nung magkakasama pa kayong lahat? Nung bata kasi ako, palagi akong inaapi nung side ng father ko. Parang ginagawa ako palagi ng katulong nila. Kahit tunay naman po akong apo ng lola ko. Tapos, yun, parang siyempre nahuli ng nanay ko na palagi akong tinatratong ganun. Sinama po ako ng nanay ko sa Bicol para doon na lang sa side ng mother ko, sa lola at lolo ko. Natuklasan mo ba kung bakit gano'n? Ba't Hindi ko nagkaganon? po alam, galit po sila. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung Hindi bakit po, sila galit po nagkaganon? sila sa akin. Palagi nila akong ginagawa na, palagi nila ako na-abuse. Okay, so how was life with your lola naman? Doon sa lola mo, di ba? Sa lola ko po, doon po ako lumaki sa lola ko. 6 years old, tapos 7 years old po ako noon. Hanggang grade 1 to grade 6 lang po. Tapos yung mga experience ko po doon sa Bicol, yung mga hindi ko na-experience sa side ng father ko, kasi mayaman po yung side ng father ko. Sa side ng mother ko, mahirap. Yung mga na-experience ko po doon, yung nung 7 years old ako. Nagbubuhat po ako ng mga palay po. Sa 3 hours po na, 3 hours na, 10 pesos lang po yung bayad. 7 years old po ako doon. Tapos, yung lola... Sabihin, nagtatrabaho ka na. Sa age na 7 years 7 old. years old. Yung lola ko po, palagi po ako nilalating. Nilalait ka pa na? Nilalating ko po ako. Nilalating ko? Na bakit? Tapos, nauntog yung ulo ko. Kasi stricto po sila eh. Anong ginagawa mo ba? Bakit naman ikaw Wala po. iuuntog yung ulo mo? Palagi po yung abuse po yung nararanasan ko sa kanila. Asan ang mama mo nun? Nasa Maynila po. Nagtatrabaho po para pangtustos po sa pag-aaral ko. Kasi yung papa ko wala naman pong binibigay na sustento sa mama ko. Parang pinabayaan lang po kami. Oo. Mag-fast forward tayo. Mag-fast forward tayo, Nelson, no? Paano mo nakilala yung Peking Police? Nakilala ko po yung Peking Police nung umalis po ako dun sa, naglayas po kasi ako sa amin. How old were you? 19 years old. I'm sorry? 19 years old. 19 years old. Pumunta ka ng Maynila? Opo. Okay. Wala kang kamag-anak dito? Talagang nagbakasakali ka lang? Meron po akong kamag-anak pero ayaw din po nila ako tanggapin. Ayaw kang tanggapin. So ngayon, napunta po ako diyan sa basurahan, diyan sa dampingan ng basurahan, diyan sa may SSS, dati pong basurahan diyan sa harap po ng JMA. Diyan po ako naging palaboy po, na 1 week na po ako, hindi po ako naliligo. Tapos may kumukup po sa akin na mag-asawa. Kaya alam po, nagda-drugs po yun. Kaya umalis din po ako. umalis ka rin, saka tumungo? Doon po sa labas po, doon lang po ako nanuluyan sa labas. Doon ko po nakilala yung kaibigan ko na pinakilala po yung Peking Police. Yung Peking Police. Paano mo naman na-discover na itong pulis pa lang ito? Miyembro ng isang sindikato na nagbebenta ng kidneys. Hindi ko, sa una po, hindi ko po siya kilala. Tapos sabi niya, sumama lang daw po ako sa bahay niya. Tapos nung sinama niya po ako sa bahay niya, sabi niya, lahat po daw ibibigay niya po sa akin. Tapos pagdating ko po doon sa bahay, minadatnat na po ako doon na isa nang ready na po for kidney selling na po. O operahan na po yung isa kong kasamahan doon. Oh,
So, nalaman mo na ganun din ang mangyayari sa'yo. Ay, sa Kukunin yung kidney mo, ibebenta ng pulis. Sa una, hindi ko po, kasi bago lang po ako dun sa bahay, tinanong ko muna yung kasama, bakit ano, tapos sabi niya nga po, magbebenta po daw, ibebenta po daw niya yung kidney niya kasi kailangan daw ng family niya dahil yung tatay daw nung kaibigan ko doon, may sakit din daw po. Oo. Oh, hindi ka natakot. Hindi mo kinausap yung mamang kumukup sa'yo. Nakalak po yung pinto nila parang nakapadlock po kami doon sa bahay na hindi ka po makakalabas. Ay, ganun? Opo. Tapos, paano kayo doon sa loob ng bahay? Kumbaga, Ano ginagawa kung lalabas lang po kami kung yung client po nung client po, tapos doon sa laboratory test po, doon lang po kami nakakalabas. Palagi po may nakatulog, may na baril sa amin. Meron nakatutok na May ganun baril sa po yung umano sa amin ng kidney. Palagi pong tinatakot kami. Aha. Pero pinaliwanag ba sa'yo, nung pulis na yun, yung kumukup sa'yo, pinaliwanag ba sa'yo kung anong Hindi po niya, una po, hindi niya po pinaliwanag sa akin na sa una. Kasi yung una kong kasama, yun po yung unang tatanggalan po ng kidney. Oo. Naka-ready na po yun. Tapos nung inalok na rin niya po ako na, mag-donate muna. Sabi niya mag-donate ng kidney. Sabi niya sa akin, may kliyente daw siya. Sabi niya, willing ka ba mag-donate ng kidney? Okay. Yun yung unang alok. Na hindi ko pala alam po na may bayad din po pala yung may bayad po, sinisale niya po yung aking kidney. Oh, hindi. Ano sagot mo doon? Sabi ko sa una, ayaw ko po dahil natakot po ako. Dahil nakikita ko sa TV po, marami pong tinatanggalan ng mga organ na siyempre yung nangihina na rin sila. Tapos ayaw niya pumayag po. Tapos ang ginawa niya, kasi sa laboratory test na po ako, ayaw niya pumayag dahil 1 million na daw po yung nagagastos ng kliyente niya. Tapos binantaan niya na po ako, napapatayin daw niya ako pag hindi daw ako pumayag. Ang ibig mo sabihin, kasi napakahabang proseso niyan alam ko di ba? Opo. Napakahabang proseso para alamin kung ikaw ay compatible doon sa Sa taong client. pagbibigyan Parehas sa kami, iyo. Di ba? parehas po kami ng dapat blood type A dapat yung magka-match po kami doon ng client. Dapat ganun Opo, di ba? Kaya nga mahaba ang proseso niyan Opo. Okay. Yung haba na yun, hindi ka nakagawa ng paraan na tumakas, umalis. Kasi sabi mo, ayaw mo May mga kasama rin po siya doon na tagabantay po Hindi po kami makakalabas talaga kasi may mga bodyguard po yung Peking police na yun. Kumbaga, bantay sarado po kami lahat ng galaw po namin. Okay. So sinabihan ka na ibebenta yung ibebenta yung kidney ko po. mo. Opo. Aha. Siyempre, nakilala mo yung pagbibigyan. Yung donor po. Nakausap mo yung Nakausap ko rin po yung, pati yung tatay po. Kinausap ka rin. Opo. Sa ospital, di ba? Mahabang proseso din sa ospital yan Opo. Doon po, kada labas po namin, kumakain kami, binibigyan palagi po yung Peking police ng pera yung client ko po. Tapos, syempre, bata pa ako, 20 years old lang po ako. Parang yung isip ko pa, parang minor pa rin po. Kumbaga, dinededma ko na lang po kung ano yung mga usapan po nila. Ayaw po, pagkausap po yung Peking police yung client ko, hindi po ako kasama doon. Iniiwan lang po nila ako doon sa fast food. Pero binayaran ka? Binigyan ka? Binigyan po ako ng 80,000 pero ang bayad po noon is 500,000. 500,000 po. 300,000 po sa akin. 200,000 dun sa Peking police po. Yun Nung una, binayaran ka ng 80. Hindi, 500,000 po ang Binigay sa'yo? bayad doon, sabi nung Sa may-ari. pulis? Oo. Binigyan niyo ng 500,000? Ng client ko. Oo, Tapos sabi niya, kunin mo yung 300,000 mo, sa'yo yun. Tapos yung 200 sa kanya. Pero yung napunta po sa akin, 80,000 na lang. Kasi pinatalo sa casino nung Peking police yung pera ko lahat. Imbis na 300,000, 80,000 Opo. ang binigay sa iyo. Opo. Ngayon, nung natapos na lahat yon, ano nangyari sa iyo? Pinalayas ka ba? Saan ka nagpunta? Nung nasa hospital po ako, nung pagkakataon ko na pong
December po ako na-opera doon, Tita Bel. Yun na yung paraan ko para makatakas doon sa kanya. Oo nga. Hindi na po ako bumalik doon binigay yung 80,000. Dumiretso na po ako doon sa Bicol, sa lolo. Yun yung paraan ko na parang matakasan ko yung taong yun. Yung pagpasok ko doon pag-opera sa akin ng hospital. Pagkatapos mong operahan, pagkuha nung isang kidney mo, Hindi na po ako bumalik doon. hindi ka na bumalik. Kasi may sinumbungan na po ako na tao na magbabantay po sa akin na hindi na makakalapit yung peging pulis. Nagpatulong na po ako. Buti nakayanan mo. Sumakay ka ng bus. Sumakay po ako ng bus noon. Paano mo nakayanan yun? Sakit na na. Sumakay po ako ng bus noon kahit masakit po yung kidney ko. Yung time na yun. Tapos yung nagbantay po sa akin, binayaran ko pa ng 5,000 para alalayan lang po yun. Napaalalay ka. Nakarating ka na. Nakarating po ako sa Bicol, tapos tinanong po ako ng lolo ko sa kalolo ko. Saan galing yung pera ko? Sabi ko, nanalo po ako sa game show ng TV po. Kasi hindi ko po sinabi po sa side po ng father ko sa kasama. Hindi nila alam na inopera po ako ng kidney. Oo. So, doon ka umuwi sa lolo mo sa side ng father mo? Sa side ng mother ko Sa po. side ng mother? Sa Bicol po. Paano mo naman na-discover na may cancer na rin ang mama mo? Noong 2005 po, Oo. siyempre may nararamdamin yung nanay mo. Pina-check up ko po siya sa hospital. Tapos yun, na-detect po siya na stage 3 to 4 cervical cancer po siya. Kahit may sama ng loob ka? Opo. Dinudugo po siya ng isang balde po. Ganun? Opo. Kasi yung dugo niya hindi na iba-ibang tao na yung binabayaran ko para sa linan lang po mabuhay yung parents ko po. Oo. Nabuhay pa naman. Hindi na. Namatay po siya noong 2007. 2007. Kumbaga 1 year. Dalawang taon po. taon. 1 year, 55 years old siyang namatay. Oo. Tapos lahat po na ako po nag-asikaso ng kabaog. Oo. Ilan ba kayo magkakapatid? 4 po. Oo nga pala, 4. Ikaw bunso, Ikaw lahat na nag-asikaso sa Asikaso po pagpapalibing sa mama mo. sa mama ko po. Dahil, siyempre, kahit anong gawin po ng magulang, nanay mo pa rin yun, di ba? Oo, siyempre. Tama ka. Pero paano mo napasok? Ito naman. Paano mo napasok yung pagbubugaw, Nelson? Nung nalaman ko pong minsan nanghihina po ako yung kidney ko, inalok po ako nanood po ako ng sine, doon sa sinihan, inalok po ako ng babae. Sabi ko, wala po akong pera. Pinapakuha ako ng babae. Tapos yun, inalam ko po yung kalakaran doon, kung magkano yung kinikita nila. Nung nalaman ko po, nung malaki pong kinikita, kasi yung nanay ko po nagki-chemotherapy, doon po pinasok po yung pagbubugaw po. Ganun lang? Sa sinihan? Ganun kasimple? Sa sinihan, paglabas ko po, doon sa street na yun, may maraming customer po doon. Tapos yun, inaral ko lang, tinitingnan ko lang po yung mga nagbubuga ko ng ginagawa. Sasamahan po yung babae doon sa hotel. Tapos pakakuha ng money down, imamani down po yun ng 1,500. Tapos kukunin yung commission, 1,000 po sa babae, 500 po sa bugaw. Tapos sa customer naman, may tip po na 500. Bali, sa isang gabi po, 1,000 po yung isang client para minsan po kumikita po ako ng 10,000 to 20,000 isang gabi po. Ha? Ay di, ang daming babae nun. Minsan nakaka-70 po akong customer sa isang gabi. Sa isang gabi? Opo. Ilang babae yun? 70 po. Iba-iba. Iba-ibang babae po. Isa-isa Oo, yun po. Saan May isang babae po doon sa isang gabi lang po nakaka-30 siyang customer. Ay, sus Maria Jose. Talaga ba? Opo. Nagugulat ako. Totoo po yun. Ay, kaya naman pala, lumaganap ang sakit na AIDS, HIV. Hindi ako makapagsalita, natutundiro ako. Saan ka kumukuha ng ganung karaming babae at ganung karaming customer? Kung sino po yung babae doon, yun po ang hindi po kami nagre-recruit ng babae. Kung sino yung mga tambay po doon.
Yun na rin ang inyong ano. Yun po. Bawal po mag-recruit. Kung sino po yung nadatnan mo, ibugaw mo po doon. Tapos marami pong mga kliyente po. Iba-iba po. May mayaman, may mga nag-office, may mga bata, may mga, iba-iba may matanda. So, Nelson, are you saying that it was an, how to say, it was an organized operations? It was an organized business? May organization na itong mga babaeng ito muna gaanuhin ni Nelson, tapos yung mga susunod, mamaya ng gabi, ganun ba? Hindi May ganung naman. klase, Iba-iba ano, po kami ng system? pwesto. Street po yun. Tapos pag meron pong nararanasan po namin doon sa pagbubugaw, syempre pag ang customer po ninanakawan po ng babae, kami po ang binabalikan ng customer. Minsan tinututukan po ako ng baril, binubugbog po ako ng kliyente. Minsan sinasapak na lang ako. Tapos minsan yun naman nakakakotse, mayaman po, nakakotse po siya. Magpapanggap po siyang mayaman. Pero pagdating doon, hold upin po kami. Dadalhin po kami doon sa mga talahiban. Tapos kukunin yung mga cellphone namin, tututukan kami ng baril. Tapos isa-sex nila yung mga babae ko sa harap ko. Ganun po yung mga tapos bagan siya po. 14 times din po akong... Nabagansya ka rin? 14 times po ako nangalungan. Nangal... 14 times po akong nakulong po. Nakulong ko. Oh my God. In the meantime, sabi mo kasi nagkiki mo yung mama mo kaya ka Opo. Doon po pumasok yung, yung pagbubugaw ko po. So, pinapagamot mo yung mama mo? Habang nagbubugaw po ako. Gaano katagal yun? Parang umabat na lang siya ng 2 years, di ba, 2 years po na sinusustentahan ko po siya. Kasi ang mahal po ng chemo niya, 17,000 po. Nung panahon na yun, grabe, no? Paano ka nakalabas ng kulungan? Kung labas-pasok ka sa kulungan? Opo, may nagpapiyansa po sa akin. Ano lang kasi, hindi naman po ako nadadala sa CTJ. Nadadala lang po ako sa mga presinto. Kasi noon, pwede ka na makalaya nun is 90 pesos, 110 pesos. Hindi po siya, night court lang po siya, Tita Mel. Pero pag regular court po, mahal na po ang babayaran mo, 3,000 pesos. Tapos nung nalaman po namin na human trafficking, kasi wala pong RA 9208 po yun, parang natakot na po kami kasi ang dami na nakukulong na bugaw. Kaya doon na po yung kapitan namin, tinulungan ako para makalabas sa kulungan, para magbagong buhay po. Kaya pala marami kang nararanasan na doon. Kasi yung mga babae, hindi mo naman talaga kilala. Hindi po. Doon, nakikita mo lang, unahan na lang kayo. Opo. Kung sino Kung sino po makakapagbigay yung ng customer doon sa babaeng yun. Ganun na nangyayari. Opo, Tita Mel. At pagkatapos noon, bayaran na. Before? Ano po, dadalhin muna yung customer, mauna muna yung customer babae, tapos yung bugaw po nakasunod dun sa hotel. Tapos imamadi down po sa akin yung pera, 1,500. Tapos yung pera na babae nasa akin. Tapos pagtapos nila, kukunin yun sa akin. Tapos yung customer, magbibigay ng tip na 500. Pero teka, balikan natin yung mama mo, no? Napatawad mo ba siya bago siya pumanaw? Opo, napatawad ko po yung mama ko. Nagkausap kayo? Nagkausap po kami nung ako po. Nung umuwi ako, namatay siya ng October. September umuwi po ako. Ayun, meron na siyang komplikasyon May tinubuan na siya sa liig, sa paa. Komplikasyon na po yun. Niyakap ko po siya. Niyakap ko po siya yung mapapaalam pa ako kasi kailangan niya pang mabuhay. Tapos balik po, nung umalis na ako galing Bicol. Yun na po yung huli pagkikita namin ng baba. Ginawa ka niya yung ulo ko. Bunso ka niya Niyakap niya ako. Siyempre, iba yun ang lola mo naman, kamusta ngayon? Napatawad mo rin yung lola mo? Opo, napatawad ko yung lola ko. Nauna po yung namatay yung lola ko bago po yung nanay ko. Oo. Your dad, nakita naman kayo ulit? Yung tatay ko po, nandiyan pa rin, buhay pa rin. Ganun pa rin.
hindi pa rin parang hindi na po ako umuwi sa amin. Kasi parang hindi naman nila ako pamilya. Kaya sarili ko na lang po yung binubuhay ko dito sa Manila. Parang hindi pa rin nila ako tanggap. Hindi ka pa rin tanggap. Nandiyan pa rin sila. Sa Angeles. Pagkaraan ng mga naranasan mo, naku, napaka karumal-dumal na mga naranasan mo, Nelson. Kamusta ka na ngayon? Ngayon po, Tinalikuran mo na ba yung lahat na yun? opo, wala na po ako doon, Tita Bes, sa pagbubuga. Nag-change po yung buhay ko. Paano? Ano yung nag-catalyst na nagpabago sa buhay mo? May isa pong NGO, non-government organization, na tumulong po sa akin para maging professional advocate regarding STI HIV/AIDS. Most outstanding advocate po ako kauna-unahan ng Quezon City Health Department. Bilang advocate, trainer and facilitator po ako sa mga 3rd year to 4th year high school regarding sex education. Ako yung pinapadala sa mga school. Tapos sa college, nagtuturin po ako regarding sa mga teenage pregnancy. Sa STI, HIV/AIDS po, nagka-counseling din po kami sa mga HIV positive. May grupo kang gano'n. Opo, meron po. Ay, naku. Ito na ang hanap buhay mo ngayon. Opo, wala na po dun sa You're already a professional The profession, that's government employee po sa government employee ka. City Hall po ngayon. Tapos hosting event. Okay. On the side, nag-host ka rin Hosting ng event. po. Okay. Opo. Sa mga na-biktima ng sari-saring krimen o pang-aabuso, ano yung pwede mong maiwan na aral na natutunan mo mismo sa mga experience mo sa buhay mo, Nelson? Siguro wag nilang pasukin wag silang matakot or mahiya lumapit kung naaabuso sila. Wag matakot magpa-blatter. Wag matakot sa mga kapulisan dahil sila yung tutulong sa kanila. At wag na nilang hanggaya may isa pang Nelson na mabibigyan pa uli. Sa tansya mo, nagpapatuloy pa yan katulad ng mga naranasan mo, Nelson. Yung sapilitan, halimbawa, sapilitang pagkuha ng kidney para ibenta. Nakikita ko pa rin po yung Peking Police. Yan hanggang ngayon. Nakikita ko pa rin po siya dyan sa Cubao. Diyan na naman siya nagtatransaction. Nagkikita pa kami pero hindi niya na ako ma-identify kasi nag-iba na yung mukha ko. Pero gusto ko nga siyang nung time na yun ipahuli. Nung nagkita kami talagang gigil na gigil po ako sa kanya. Pero ako hindi niya ako mamukhaan. Pero siya mukhang mukha ko. Doon na naman siya naglalaganap sa gateway sa Cubao Farmers. Doon siya nakikipag-transaction na naman. So, hindi kaya magandang payo din yun sa mga kababayan natin, Nelson, na huwag kang magtitiwala agad. Katulad niyan kasi ikaw palaboy-laboy ka lang di ba? Inano ka na kinuha. Pero siguro nga, yung trust mo, kukunin muna niya. Opo. Kaya sumama ka ng kusa di ba? Lalo na yung sinasabi mo, nakikita mo pa dyan. Nandiyan pa rin di patuloy pa rin yun na engganyo ng mga pag ng mga kliyente. Isipin yun, nandiyan pa rin po siya. Nandiyan pa. At I'm sure hindi lang yan nag-iisa. Opo, may mga kasama na po siya. Naku po. Kung haharap ka sa Panginoon daw ngayon, pero kung it becomes too personal, no? You don't have to answer it, no? Ano sasabihin mo sa Panginoon tungkol sa mga pinagdaanan mo at sa mga nagawa mong kasalanan? Kung daw, siguro humihingi ako ng tawad sa Panginoon. Kasi tao lang naman po ako nagkasala. Siguro, yung mga nagawaan ko ng kasalanan, sorry. Sa lahat po ng kababay, sa lahat po ng customer, sana magbagong buhay sila. Katulad ko, nawala na po ako dun sa ganung gawain. Yun lang, Tita Mel. Masaya na po ako ngayon kasi maganda na po yung lifestyle ko. Yes. At you have been blessed Di ba? Blessing yan.
Napakalaking blessing na ginawa sa'yo ng Panginoon na baguhin yung masama mong buhay noon, no? Inayos ka na ngayon, at ikaw pa ngayon ang tumutulong Yes po. sa mga naliligaw ng landas. No? Kaya, siguro, maganda nga talaga, no, na yun namang mga kabataan ngayon ang kausapin mo. Ano ba talaga dapat ang mangyari? Gawin nila. Pag sila ay nalagay sa ganyang klaseng sitwasyon. Siguro sa mga kababaihan po, siyempre may mga NGO po tayo. Marami tayong malalapitan na ahensya sa LGU po. Doon natin ilalapit yung mga pwedeng i-rescue ng ating DSWD, lalo na pag minors po yung mga binubugaw, yung mga babae. Pwedeng makipag-partner rin po ang SSDD sa DSWD, mga kapulisan, para yung mga minors maisalba po natin sa laganap pa rin po ang prostitution, hindi lang po dito sa Quezon City, sa Luzon, Visayas, Mindanao po. Nelson, maraming salamat ha sa oras na ibinigay mo sa magpakailanman, and I'm sure maraming manonood tayo will appreciate, no, yung lakas ng loob mo para i-share ang buhay mo, no, para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Thank you. God bless you always. Thank you, Tita Mel. Thank you. So ano ka ngayon sa